Ganito talaga yan para ma-contextualize natin maigi. Kasi nga medyo magkaiba-iba yung nagkakaroon ng speculation. Yung NCR natin, na regional office ng NBI at STG, nagkaroon ng information, mayroong report na minomonitor namin itong tao na to, yung ma-identify na nagdadala ng mga babae. So matagal na siyang nasa radar ng NBI, NCR, hanggang sa nakapagkasa ng operation na para i-entrap tong tao na to. So nangyari, nagdala siya nga ng limang babae sa isang 5-star hotel. Doon ikinasa yung operation kasi high-end yung galawan. So nung nahuli na to, dinala dito sa opisina ng NCR, ng NBI, nung nadala doon, natakot ito, pati yung mga babaeng kasama, natakot. Bigla sila nagsalita na sinabi na bakit ba kami hinuli? Kasi tinatanggi. Although nahawakan na yung pera, may video naman, may mga cameras na talagang nahuli talaga na gano'n. Ang salita niya, ba't kami hinuhuli? Ikaw dahil ba ito doon sa pinapatrabaho sa amin na personality? Doon nabanggit na nga yung pangalan. So nung nagkwento, tinanong ako, tinawagan ako, sabi ko, alamin ninyo. So lumalabas doon sa pag-alam, hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila, gustong gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. So doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas. Kasi ayan din, actually siniperwanan namin yung telepono nito, makikita natin kung sino yung mga kinausap yung mga personalidad. So doon na lumabas at nagkataon doon sa 5 kasama na babae, yung isa doon, siya pala yung kasamang gagamitin doon sa 5. So kaya nagkakaroon ng kwento. Ito kumbaga, nangyari dito, ang operation talaga, human trafficking, lumabas, may mas malalim na political na siguro may ugnay na namin to sa destabilization. So we will investigate this. Papatawag natin si dating Congressman Jing Paras at si Congressman Yandon Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpupondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Yandon Libiste. So alam ko na ilabas kagad doon sa news kasi ang angulo doon sa human trafficking pa lang talaga yung unang lumabas na balita. Tapos may nilabas kagad na komento sa Facebook na na-monitor namin si Congressman Libiste na wala namang binabanggit na lugar doon. So may mga koneksyon at kailangan natin itong imbestigahan. Isang malawak na plano to sa tingin namin. Targeting yung mga government officials. Director, kailan yung planong, tama mo ba ang base namin, sir? Ipapasupinan niyo po sila? Papasupinan namin kasi magbigay linaw sila rito. Kasi mahirap naman kung sa social media mo lang itatanggi. At narinig ko yung statement naman ni ES, the Executive Secretary, na ang NBI na dapat bang imbestigahan. Talaga namang imbestigahan namin dahil yung bang krimen na human trafficking, yung pala may karugtong pa na iba pang krimen at involve yung mga personalities na kilala natin. Ano po yung ifa-fabricate na story? Ano po yung particular ifa-fabricate na story? Base doon sa kwento nung imbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama. Nandun na yung sa statement